Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So today guys is ating pag-uusapan is about sa pagbili ng sasakyan. So ano guys yung mas prepared natin na sasakyan, yung second hand or pre-owned or yung brand new na sasakyan. So maraming bagay na kailangan tayong i-consider sa pagkuha ng sasakyan. And a lot of our friends or even yung mga kababayan na natin na nandito na matatagal na, they like 15 years, 12 years, 20 years, and we do the interview for them, and lagi nilang sinasabi is kumuha ka muna ng second hand na sasakyan, wag muna brand new. Yun yung sinasabi nila. And kasi para makasurvive ka sa mga sa problema, kasi number one guys, if you are applying for a job and wala ka dun sa mga big city like Toronto or British Columbia, yan, Vancouver, yan, is wala kang totally na available public transportation like bus, diba? And syempre mahirap magtrabaho or sometimes hindi ka matatanggap sa trabaho kung wala kang available na sasakyan. Yan ang ating itatakal today. And in terms of pagkuha ng sasakyan, there is a two-way din. Meron siyang cash and merong financing. Even that one is pre-owned, you can do in cash or you can do in by financing, diba? If you can get in the dealership. So ganon. And ano ba yung mga naririnig natin na kadalasan sinasabi nila na pag may pag mga newcomers ka or number one tinatanong nila talaga is sasakyan, may available transportation ka ba? Kasi depende nga sa probinsya, meron kasi we experience na yung public transportation, example sa bus is talaga yan, may oras yung time ng bus, at the same time may mahaba yung oras, parang dumadaan yata sila sa mga residential, it takes an hour, more than 1 hour. But kung i-check mo dun sa sasakyan or you do the private car, yung 1 hour na i-consume mo for travel time, it's like lang siya, 15 minutes or less than 15 minutes pa, kasi diretso ka na doon. So yun yung mga bagay na ating na kino-consider natin, 'di ba? Lalo na guys kung ikaw ay malayo sa trabaho, okay lang yung pag-grocery kasi pwede mo magawa yung grocery once in a month, 'di ba? You can do the bus or else you can take a taxi or Uber. Yan. So yun yung mga consequences. And another thing din, kung ikaw ay kasama mo yung family mo dito, may bata ka or dalawa kayong mag-asawa, and then yung availability nga ng public transportation ay wala tayong choice guys, diba? Kailangan talaga natin kumuha ng sasakyan. So diba, marami tayong nakikita or marami tayong napapanood sa mga social media, diba? Lagi nilang sinasabi na car is necessity here in Canada. Yes, necessity. Lalo na kapag ikaw ay wala sa mga big city or nandun ka sa mga small city na walang available na public transportation, walang train, walang taxi, or else walang kailangan walking, hindi kaya ng walk. So kailangan mo talaga ng sariling sasakyan. So sa pagbili ng sasakyan guys, meron tayong available sa marketplace. If you want the cash, like meron ka mabibili yan ng 3,000, 2,500, 5,000, 6,000, yan, hanggang meron pa nga 10,000 ganun. Depende yan guys sa model ng sasakyan, sa mileage yung tinatakbo ng sasakyan, ilan na ba yung mileage na takbo niya, year ng sasakyan, brand ng sasakyan, yan ang wala bang mechanical issue, available ba yung mga winter tire or summer tire. Yan yung mga kailangan mong i-check guys sa description kapag mag-check ka sa marketplace, kasi ang number one nilang advice talaga dyan is
sa marketplace ka kumuha kung bago ka pa lang dito sa Canada, or else hindi pa okay yung status mo dito sa Canada, like temporary foreign workers ka pa lang or international student, 'di ba? Open work permit. So yun yung mga bagay guys na kailangan mong i-consider. But there's no problem guys when you are buying a brand new, even you are international student or temporary foreign workers, as long as qualified ka or na-check nila yung credit score na ano ka, doon nagbabase yung interest rate na ibibigay nila sa iyo. Okay? So, yun. Some people are considering din na pre-owned or second hand na sasakyan sa mga dealership. Yun, ginagawa nilang financing. So, sabi nila mas secure daw sa dealership. So, pero mas mahal nga siya guys. So, yun ang ginagawa ng iba. Doon pipinancing sa dealership. But kayo ba guys, worth it ba yung pagpipinancing sa dealership for second hand car? So, yun. Sa mga naka-experience guys, you can leave a comment or leave a message below para magkaroon tayo ng idea. Lalo na sa mga viewers natin na bago dito sa Canada, or else they are planning to come here in Canada so that they learn from the other experience. And another thing na kino-considered ng iba din is yung brand new na sasakyan, 'di ba? Sabi nila, wala akong alam sa mechanical issue, hindi ako marunong diyan, wala akong background experience sa Pilipinas, hindi ako mahawak ng sakyan, or else hindi ako nagda-drive. Imagine how can I handle the second hand car, or how can I check kung okay ba yung sasakyan ko? Basta ang alam ko lang is tumatakbo. So, parang ganon, yung mechanical concern, kasi may mga usapan yung ganyan eh. At depende din sa brand ng sasakyan, di ba? So, yun yung magiging problema, lalo na kung tayong mga babae, di ba? Wala tayong idea dyan. So, ang alam lang natin kung else nakakuha ka or nakapag-driving school ka at nakakuha ka ng license, ang alam mo is mag-drive, diba? But in overall, the mechanical issue, wala tayong ano dyan. So, medyo may stress pa yata tayo dyan guys. Kaya ang iba is talagang kumukuha ng brand new na sasakyan na financing. Like 5 years or 6 years, 7 years. Yan ang ginagawa nila. Kasi sabi nila is ayaw ko na sumakit ng ulo ko. And number one priority ko is safety, 'di ba? Yung tumirik ka, lalo na pag winter season, yung tumirik ka sa kalsada, Diyos ko Lord, 'di ba? Imagine myself na tumirik ako dun sa kalsada and then hindi ko alam yung 'di ba? And medyo medyo may peace of mind ka. Yun yung kagandahan ng brand new. And you can check the model of the car that you want to get, kasi yung price ng sasakyan is nakadepende din sa year, model, and remaining mileage. Pero pag brand new, talagang zero yan. And then yung credit score mo is nakadepende sa interest rate na ibibigay sa iyo. And then yung status ng sasakyan mo, yung status mo dito sa Canada, minsan kumukuha sila ng mga co-guarantor kapag bago ka pa lang. So, yun. Pero, yun nga, ang sabi ng iba at karamihan sa ating mga kababayan ay pag bago ka or even pag single ka naman at hindi ka naghahabol ng oras, you can take public transportation or hanap ka ng ibang bahay na malilipatan or apartment na malilipatan na walking distance lang sa bahay trabaho. It's like 10 minutes walk or 15 minutes walk, and then you can save a lot for that. So yun yung mga bagay na na minsan kailangan ibabalanse natin talaga, lalo na kung hindi naman tayo technician. And another concern din guys is yung pagbibili kayo ng pre-owned sa marketplace, you can ask for history, maintenance history. May Carfax din tinatawag and then inspection slip, para ma-double check mo kung wala kang kasamang technician, ma-double check mo yung
yung status ng makina or status ng sasakyan na bibilihin mo. And para at least pwede ka rin magpasama sa mga kababayan or else mayroon kang kilalang Pinoy na technician or may alam sa sasakyan is makakatulong yan sa'yo. So, yun lang guys. Comment below kayo guys kung ano pa yung mga tips na pwede natin may i-advise sa mga kababayan natin na nagsisimula dito sa Canada and they are still searching if we can buy a pre-owned car or second-owned car to the brand new car. So that's all for today and see you in the next one. Bye-bye. Thank you for watching.